Diyos ko sa aki igawad, loobing tunay na tapat. Puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit, at siya ay nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noon ay araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing, dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala, at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po.
Pakibati naman ng katabi ng magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa'yo na lalo pang masama. Ito ang mga salita na binitawan ni Jesus sa isang lalaki na may sakit. Ilang taon? 38 years. 38 taon na may sakit. Matapos niyang pagalingin, sinabi niya, huwag ka nang magkasala pa. Baka may mas lalong mangyari sa iyong masama. Noong panahon na yon, pinaniniwalaan na ang nakapagpapagaling ng sakit ng isang tao ay yung makalusong sa isang tubig, sa isang portiko, sa isang deposito ng tubig. Gusto ko pong imagine ninyo, isang parang swimming pool. Na-imagine nyo na? At noong panahon ni Jesus, pinaniniwalaan na ang sino mang unang lumusong doon sa deposito ng tubig, matapos makalawkaw ng anghel, gagaling. Dahil yun ang tinitignan na makapagpapagaling ng may sakit, marami doon nakapaligid may sakit. Tama ba? Siyempre, kung saan ka gagaling, doon ka pupunta. Wala ka ng pag-asa eh. Yun na lang. Ang tanging pag-asa, intayin na may kumalawkaw ng tubig. At unahan sila. Unahan. Kaya nga, nang tanungin ni Jesus ang lalaking 38 taon na may sakit, anong tanong niya? Ibig mo bang gumaling? Anong sabi ng lalaki? Walang makapagdala sa akin eh, dun sa tubig. Walang makapaglublob sa akin dun sa tubig. Bago pa lang ako pumunta, meron nang nauna sa akin. Eh bakit kanyo? Sino ba yung mga nakapaligid na may sakit? Anong sabi? Bulag, pilay, paralitiko. Tingin nyo ba? Sino mauna doon sa tatlo? Hello? Yung bulag ba mauna? Hindi. No? Hindi nga niya alam kung nakalawkaw na yung tubig eh. Hindi ba? Kasi wala siya nakikita. O yung pilay ba mauna? Ha? Pwede. O pwede na din siguro, no? Eh paano kung 100 ang pilay? Talaga naman, Father, ang hirap naman, ano? Eh talagang ganun. Ikaw lang ba ang pilay? Di ba? Eh aasa ka na lang doon sa tubig, eh. Di ba? So lahat ng pilay, unahan. Paano, Nay? Paano tayo, Nay? Pabilisan na lang ng wheelchair po, no? Eh kung paralitiko ka, mauuna ka ba? Lalong walang pag-asa. Dahil hindi ka makagalaw. Nakikita mo nga na nakalawkaw, pero hindi ka naman makatayo. Hindi ka naman makatakbo. Kaya nga, inabot ng 38 years. 38 taon, naghihintay ang lalaking ito ng kagalingan. At anong iniisip niyang kagalingan? Lumusong sa tubig. Wala. Wala ni isang naawa sa kanya. Wala ni isang nagbitbit sa kanya. Kaya inabot ang 38 years. Mabuti na lang, nandun si Jesus. Mabuti na lang, malapit siya kay Jesus. Ulitin ko po, malapit, hindi malapit. Magkaiba po yun. Ano po? Magkaiba ang malapit sa malapit. Yung katabi mo, malapit ka. Pero hindi ibig sabihin, malapit kayo. Tama? Eh kasi chinichismis ka niyan pagtas ng misa eh. Joke lang po. No? Joke lang. No? Di ba? Hindi ibig sabihin malapit ka, malapit kayo. Yung may sakit, malapit kay Jesus.
Hindi ko sinasabing malapit. Bakit? Hindi nga niya kilala si Jesus eh. Tama? Hindi niya nakilala. Nung tinanong siya, sino ang nagpagaling sa'yo? Hindi niya masabi. So hindi sila malapit. Pero kahit ganun, dahil malapit siya kay Jesus, naawa si Jesus. At pinagaling siya ni Jesus. Hindi sa pamamagitan ng paglusong sa tubig, kundi sa ano? Sa pamamagitan ng pagpapatawad. Sabihin nyo nga po, pagpapatawad. Kaya nga sabi ni Jesus, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala. At baka may mangyari sa iyong lalo pang masama. Hindi ba? Kung pakikinggan ang sinabi ni Jesus, nalalaman natin na ang sanhi ng sakit ng lalaki ay pagkakasala. Pagkakasala. Kaya pala siya may sakit kasi siya'y makasalanan. Hindi ba ganon? Para gumaling ka sa iyong sakit, alamuhin mo kung ano ang sanhi. Tama? Kung ang sakit mo, diabetes, anong sanhi? Ayun, sugar, walang tigil. Kanin, walang tigil. Diba? Kung sakit mo ay hypertension, anong sanhi? Ayan, kolesterol, hindi ba? Ano pa? Mamantika, hindi ba? Ganun eh. Sino po may sakit dito? Taas nga ang kamay. Yan. Yung iba, magkakasakit pa lang. Hindi, joke lang, no? Diba? Kadalasan, kaya tayo may sakit. Sinong may kasalanan? Tayo. Wala ka pang sakit ngayon, pero puyat ka ng puyat. Tamo, 5 years from now, may sakit ka na. Oh. Anong sanhi? Kaka-cellphone mo yan. No, ganyan. Diba? Yung walang tigil, no? 1 minute lang, TikTok. Pakaganyan mo, 1 oras na. 12:00 na. Diba? Oh. Sino may kasalanan? Tayo. Kain tayo ng kain. Alam nyo, pabata ng pabata ang may sakit. Hindi ba? Dahil sa kinakain. Noodles, delata, lahat na lang may preservatives. Hindi ba? Hotdog. Lahat yan. Sabi ni Doc Alvin. Kaya mag-ingat tayo. Di ba? Alamin ang sanhi ng sakit para gumaling. Mabuti na lang, nakita ko may pumasok dito, mga naka-costume. Magsusumba po ba kayo? Ano yan? Zumba, di ba? Merong contest ng Zumba mamaya, di ba? Mabuti na lang, nagsusumba kayo. Very good. Exercise yan. No? Pero ba't parang hindi pumapayat? Pagtapos ng Zumba, samgyup. Pagkatapos sa Zumba, inasal. Very good. Yun eh. No? Sanhi ng sakit, yung kasalanan natin. Kaya si Jesus, anong ginawa? Pinatawad. Ito ang wala ang mga Pariseyo. Ito ang wala ang mga Hudyo. Wala silang awa. Kasi kung naawa sila sana ang nagdala doon sa lalaki. Si Jesus may awa, kaya siya nagpatawad. At si Jesus nagpapatawad, basta ilapit mo ang iyong kasalanan. Ilapit. Kahit hindi ka malapit kay Jesus, basta ilapit mo ang iyong kasalanan, ikaw ay patatawarin. Kasi si Jesus, ang tinitignan, hindi yung makasalanan. Ang tinitignan, yung kasalanan. Yun ang kanyang pinatatawad. Kaya ang makasalanan, napapatawad, naawa siya eh. Pero ang tao, baliktad. Anong tinitignan? Yung kasalanan. Kaya hindi mapatawad yung tao. Hindi ka makamove on sa galit mo, sa asawa mo, kasi tiningnan mo yung kasalanan. Hindi mo mapatawad yung nangutang sa'yo kasi tiningnan mo yung halaga ng utang.
Patay na, ayaw mo pang patawarin. Hindi mo mapatawad yung anak mo, yung nanay mo, kasi tinitingnan mo yung sakit na naramdaman mo. Si Jesus, pinatatawad tayo. Bakit? Ang mahalaga sa atin, yung tao. Hindi na ang kasalanan. Tayo ay nagdiriwang ng nobena sa ating mahal na patron na si San Jose. Si San Jose, ang pinakamalapit kong kwento na maiuugnay sa pagpapatawad ay yung panahong nawala si Jesus. Naalala niyo yung kwento na yon? Nawala si Jesus, ilang araw niyang hinanap? 3 araw, kasama ang kanyang asawa na si Maria. Sa loob ng 3 araw, nag-alala, nangamba, natakot. Wala pa dyan yung pagod at hirap na mag-asawa. No? Siguro, kung tayo yon, naku, hindi pa natin nakikita yung anak natin, minumura na natin. Tama? Hindi mo pa nakikita, no? Iniisip mo na kung paano siya papaluin. Manda talaga sa akin ito. Pinapagod ako, di ba? Siguro, kung tayo yon, wala pa man, minumura na. No? Pero, anong nangyari? Nang makita nila, matapos ang 3 araw, matapos ang paghanap, matapos ma-stress, mapagod, matakot, mangamba, walang nasabi si San Jose. Tahimik. Bakit? Palagay ko, para kay San Jose, mas mahalaga si Jesus kesa yung pagod niya, kesa yung inis niya, kesa yung nagawa ni Jesus. Mas importante sa kanyang nahanap niya. Si Maria nga, may nasabi pa di ba? Ano sabi? Anak, bakit mo naman nagawa sa amin ito? No? Pero hindi galit yon. Na? Kasi kung tayo yun, minura na. Di ba? Kung tayo yun, malayo pa, binato na ng tsinelas. Di ba? Kung tayo yun, no? Hindi pa nakauuwi, binugbog na sa kalye. No? Kasi tinitignan ang kasalanan. Ganyan ang tao. Kaya hindi makapagpatawad, nakatingin sa kasalanan at hindi sa nagkasala. Ngayong panahon ng Kwaresma, naway pahalaga natin ang pagpapatawad ng Diyos. Ang Diyos, kay malapit ka o hindi, basta ilapit mo ang iyong kasalanan, ikaw ay patatawarin. Yan ang tunay na pagpapatawad. Ang pahalagahan ang tao kaysa sa kasalanang nagawa nito. Mga kapatid, hindi kailanman makapagbibigay ng kapatawaran kung tayo ay nakatingin pa rin sa nagawang kasalanan. Sa halip, tignan ang kasalanan, pagtuunan ng pansin ang kahalagahan ng nagkasala. Amen. Amen.